Ang demonyong si Hag Onibaba. Noong unang panahon, isang maganda na batang babae ang ipinanganak sa isang mayamang pamilya sa Kyoto. Ngunit sa edad na 5, ang bata ay hindi nakagagawa ng kahit isang tunog, kahit isang iyak. Yuri, anong dapat gawin ng munting anak ko? Naganap na kami ng lunas kahit saan, ngunit hindi siya gumagaling. Sa estado ng pamilya natin, tingin ko'y makakahanap din tayo ng lunas. Inimbita ko na ang pinakakilalang doktor sa Imperial City, si Master Toshiro, upang patingnan siya. Dok, sana'y sabihin mo sa amin na mayroong lunas para sa anak ko. At meron nga. Diyos ko po, talaga? Sabihin mo sa amin agad, kahit man ito ay mahirap hanapin. Pakainin niyo lamang siya ng sariwang atay ng isang sanggol na hindi pa isinisilang. Ano? Sariwang atay ng hindi pa isinisilang na sanggol? Mali ba ang narinig ko? Imposible talaga. Hindi ba ito ay katumbas ng pagpatay ng tao? Ito lamang ang nag-iisang lunas. Kayo na po ang bahala kung gagawin nyo o hindi. Maging si Master Toshiro ay walang silbi. At saan naman natin hahanapin iyan? Napaka-imposible. Ano na ang gagawin natin? Usapin na ito ng buhay at kamatayan. Hindi natin ito magagawa. Kailangan natin ng taong handang gawin ito para sa atin. Ay, at saan naman tayo hahanap ng kaya gumawa nito? Kahit pa man bigyan natin ng napakaraming pera. Mukhang wala namang papayag. Baka ano? Wala na ako sa isip ko dito. Mukhang may isang tao na kayang gawin ito. Sino? Gagawin niya talaga ito? Siyempre hindi. Pero may paraan ako para pilitin siyang sumunod. Wala nang ibang paraan para matulungan si Yuri. Sana'y tulungan mo kaming gawin ito. Ako nang bala sa lahat. Wala ka nang dapat ikabahala. Pero, sa tingin ko, may mas magandang paraan pa kaysa sa pagkitil ng buhay na ganito. Sana'y pag-isipan niyo pa. Mula ng ibang paraan, sinubukan na namin ang lahat. Nakita mo na ba ang resulta? Wala, di ba? Nakalimutan mo na ba lahat ng binigay sa'yo ng pamilya namin? Hindi. Paano ko malilimutan ang pagligtas niyo sa buhay ko? Maging buhay ko ay hindi ito matutumbasan. Ngunit, ang pagkitil ng buhay. Mas gusto mo bang kitilin ng buhay ng ibang bata? O ang kitilin ng buhay ng sarili mong anak? Ang ibig mong sabihin? Nasabi na namin ang dapat naming sabihin. Sundin mo lang ang mungkahi ko. Gagawin ko ito para sa iyong anak. Kailangan ko nang umalis, anak ko. Patawan kung kailangan kitang iwan ng ganito. Kung hindi ako susunod, mawawala ka sa akin. May utang ako sa kanila. Kailangan ko itong gawin. Aiko, sana'y magbigay swerte at kapayapaan ito sa iyo habang wala ako. Aalagaan ka ng pamilyang kama habang wala ako rito.
Ang iyong pansit, Mrs. Salamat. Siguradong masipag ang asawa mo. Buntis ng ganyan, pero tinutulungan pa rin ang asawa. Nakakalungkot sa puso. Kung sana'y maaring manatili na lamang siya sa bahay. Ngunit sobrang hirap ng pamilya namin. Ang dami pang utang. Mukhang makakausap ko ang pamilyang ito. May 2 anak na sila at mahirap ang sitwasyon nila. Kahit mawalan sila, makakahanap sila ng saya. Sa halagang ito ng pilak, sapat na ito upang hindi na mag-alala ang pamilya niyong bayaran ang mga utang ninyo at mamuhay sa inyo na ito. Basta't papayag kayo sa alok ko. Talaga? Anong alok niya? May pamilyang lubhang nangangailangan ng anak. Napansin kong marami na kayong anak at mahirap pa ang sitwasyon ninyo. Kaya... Nais ng pamilyang ito na mag-ampun ng bata? Hindi. Kailangan nila ng atay ng isang sanggol upang malunasan ang anak nila. Naku po! Nababaliw na ba kayo? Ang perang ito pambili ng buhay! Mga walang moto! Lumabas ka! Umalis ka dito! Ayaw ko na makita ang pagmumukha mo! Siya yan! Yung babaeng bumibili ng sanggol mula sa tiyan ng mga buntis! Ano pa ang hinihintay mo? Sa tingin mo ba, mabibili ng pera ang anumang bagay? Bilisan niyo! Huwag niyo siyang hayaan makatakas! Pagkatapos ng araw na iyon, pinapaalis na si Haruko kahit saan siya magpunta. Napag-isipan niyang pumunta sa isang bukirin. 15 taon na ang nakalipas. Kamusta na kaya si Aiko? Naaalala pa rin niya kaya ang ina niya? Miss na miss ko na siya, pero hindi pa ako makakabalik. Bibigyan kita ng 15 taon. Kung hindi mo na madadala ang gusto namin, hindi mo na makikita ang anak mo. Nauubusan na ako ng oras at mawawalan na talaga sa akin ang lahat ng anak ko. Diyos ko po, ano na ang gagawin ko? Multo ito! Tumahimik ka nga. Tao ako. Anong ginagawa mo dito? Bumubuhos ang ulan sa labas, kaya't sumilong na muna ako dito. Bakit po kayo nandito? Wala itong di kahit anong kinalaman sa iyo, iha. Parang nawawala ka po. May maitutulong ba ako sa inyo? Parang ano ako? At pumunta ka dito ng mag-isa? Nawala lahat ng kamag-anak ko. Tapos, matagal na ring wala ang nanay ko at iniwan ako sa isang mag-asawa. Sinubukan nila akong saktan noong nalaman nilang buntis ako. Pero, agad po akong nakatakas. Ano? Buntis ka ba? Gaano na ba ito katagal? At sino ang nagbuntis sa'yo? Iniwan ka ba ng lalaking ito? Ay, wala siyang modo. Sino ba naman ang makakaisip na iiwan niya ako? Akala ko ay mahal niya ako. 4 na buwan na ang anak ko. 4 na buwan? Posible nga na magkakakuha ng preskong atay mula sa sanggol niya. Diyos ko po, tinutulungan niyo po ba ako? Dinala niyo siya rito. Inambado na siya ng pamilya niya at ng kasintahan niya at wala nang dahilan pa upang mabuhay siya. Nasa tapat ko lang pala ang hinahanap ko. Ito na ang araw na makakauwi ako.
nangyari sa inyo? Bakit ganyan kayo makatingin? Babae, huwag mo akong sisihin. Ikaw ang pumunta dito mag-isa. Tulong! Tulungan niyo ako! Nakikiusap ako! Huwag mo akong patayin! Nakikiusap ako! Ah! Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon ng paghihintay, sa wakas, nakuha ko na ang kailangan ko. Pasensya na at wala na akong magagawa. Aiko, dumating na ang panahon na magkakasama tayong muli. Anak ko. Ito, ang charm na ito. Aiko, sana'y magbigay swerte at kapayapaan ito sa iyo habang wala ako. Ang iniwan ko kay Aiko bago ako umalis. Paano? Paano nangyari ito? Paano niya ito nakuha? Nag-iisa lang ito at wala nang iba. Huwag mong sabihin sa akin na ikaw si Aiko? Nawala lahat ng kamag-anak ko. Tapos, matagal na rin wala ang nanay ko at iniwan ako sa isang mag-asawa. Sinubukan nila akong saktan noong nalaman nilang buntis ako. Pero, agad po akong nakatakas. Bakit? Bakit hindi ko napansin? Dapat alam ko na simula nung sinabi mo sa akin. Aiko! Anak ko! Aiko! Gumising ka! Gumising ka, anak ko! 15 taon na akong nawalay sa iyo. Namiss kita ng sobra. Aiko, gumising ka. Si nanay ito. Si nanay ito. Anak ko. Hindi. Hindi maaari. Hindi ako ang pumatay sa sarili kong anak. Hindi. 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 Sa sobrang panghihinayang at kalungkutan, nabaliw ang matandang yaya. Siya ay naging isang demonyong nagngangalang Oni Baba na mukhang isang matandang babae, ngunit may napakagulong buhok at karaniwang nagdadala ng kutsilyo upang manghuli, pumatay at kumain ng mga atay ng mga sanggol na hindi pa isinisilang.